Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Former Senator Sonny Trillanes nag-file na ng plunder case laban kay ex-President Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Bongo kinontra ang mga akusasyon ni Trillanes. Balita po sa PhilStar, Trillanes files plunder, graft charges versus former President Duterte. Former Senator Antonio Trillanes IV filed before the Department of Justice plunder, graft, and corruption charges against former President Rodrigo Duterte, Senator Bongo, and two other individuals related to the senator over infrastructure contracts in Davao City. The former senator, a staunch critic of Duterte, said that his office collected evidence indicating that Duterte and Go allegedly facilitated corrupt practices, specifically the continuous awarding of government contracts to infrastructure firms owned by Go's father and brother, totaling 6.6 billion in contracts from 2007 to 2018. According to Trillanes' complaint, Duterte and Go are guilty of the crime of plunder as they were public officials and they allegedly used their position to continuously award the construction firms of Go's father and brother contracts worth billions of pesos. Trillanes also said that the total amount involved in the contracts exceeded the threshold amount stated in the Anti-Plunder Act of an aggregate amount or total value of at least 50 million. When asked why he filed the complaint before the DOJ instead of the Office of the Ombudsman, the agency responsible for handling corruption cases involving public officials, Trillanes explained that he thinks the DOJ has better access to other agencies to verify the information they provided. Unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na final namin sa DPWH, sa DTI at sa COA. Pero sinagot po ito ni Bongo. Sabi po dito sa Abante TNT, malinis ang aming konsensya. Trillanes, attack dog, tamad. Yun po ang sabi ni Bongo. Mariing itinanggi ni Senador Christopher Bongo ang aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV na sangkot siya at si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa katiwalian. Sabi po ni Bongo, I have yet to see the verified complaint, but since this is essentially the same accusation they hurled against me before, I categorically deny the allegations against me and former President Rodrigo Duterte. Ayon kay Go, recycled na ang isyong ibinabato laban sa kanya, subalit welcome sa kanya ang ginawang hakbang ni Trillanes laban sa kanila. Kasi syempre sabi naman ng iba dyan, paano ito magiging recycled? Nung panahon na yon, hindi makapag-file ng kaso si Trillanes laban kay Duterte dahil siya po ang sitting president at alam po natin na may immunity ang presidente sa mga kaso. So ngayong wala na si Duterte sa kanyang posisyon, pwede na siyang kasuhan ni Trillanes. So dun sa mga nagsasabing bakit ngayon lang, yun po ang sagot. May immunity po ang presidente sa mga kaso. Pagpapatuloy ni Go, nevertheless, I welcome these moves to finally put an end to these often recycled issues against us. Mabuti nang silipin sa mga akusasyong ito. May irregularidad ba talaga? May naging transaction ba na disadvantageous sa government? May nanakaw ba? So pagtatanggol ni Bongo sa kanila ni ex-president, sabi po niya, para sa isang simpleng probinsyanong katulad namin ni dating Pangulong Duterte. Nangiti naman ako dun sa simpleng probinsyano. Okay, iniingatan namin ang aming pangalan. Malinis ang aming konsensya dahil mula noon hanggang ngayon, meron kaming delikadesa. Lumang tugtugin na daw ito.
Sabi pa ni Bongo, dahil taong 2018 pa ang akusasyon sa kanila. Ni-recycle pa nila noong 2021, wala pa rin silang napatunayan. Ngayon papasok na naman ang halalan sa 2025, nag-iingay na naman siya upang mapag-usapan. Inakusahan pa ng Senador si Trillanes na isang attack dog at tamad, kasabay ng pagsabing dapat silipin ang nasa likod ng black ops ng dating senador laban sa kanila ni Duterte. Ito na nga yung madalas kong sinasabi. Pansinin nyo ang kampo ni Duterte. Kung paano nila pagtulungan si President Marcos. Hindi ba mga attack dogs din yung mga yan? Tuwang-tuwa sila pag ina-atake nila ang ating presidente. Ngayon, isang tao lang ito. Si Trillanes lang ang mag-akusa at mag-file ng kaso sa kanila. Sasabihin nila, attack dog si Trillanes. Well, kanino kayang attack dog si Trillanes? Baka naman isisi na naman nila yan kay President Bongbong Marcos. At sabihin nila na si Trillanes ay attack dog ni President Bongbong Marcos. Well, wala naman pong sinabi si Bongo kung kaninong attack dog si Trillanes. Pero tulad ng sinabi ni Bongo, hayaan na natin ang taong bayan ang humusga. Well, sa pagkakataon pong ito, hindi na po taong bayan ang huhusga, kundi ang korte. It's about time. Sige lang, sampahan nyo na ng sampahan si Duterte ng mga kaso dahil nung panahon na yon, hindi nyo siya masampahan ng kaso dahil siya po ay may immunity. Ngayon, ang tamang pagkakataon dahil wala na po sa pwesto si ex-president. At diyan natin malalaman kung yung mga akusasyon kay ex-president ay may batayan, kung totoo o hindi. At sabi nga ni Bongo, sa kalaunan naniniwala akong mananaig ang katotohanan. Yan po, dahil lahat naman tayo ay naghahanap ng katotohanan. So pabayaan po natin umusad ang hustisya. Malaman natin kung malalagpasan ni Duterte at ni Bongo itong akusasyon sa kanila ni Trillanes, kung sila ba ay may kasalanan or totoo itong inaakusa ni Trillanes. Ganun na lang. Huwag na nating daanin sa trial by publicity. Huwag na nating daanin sa social media. Diretso nyo ng sampahan kaagad para magkaalaman. So mag-aantabay po tayo at titingnan natin kung ano ang kahihinatnan ng kasong ipinail ni Trillanes laban kay ex-president at kay Bongo. Sa ibang balita naman po, China dininay yung sinabi ni Amy Marcos at aatakihin daw tayo ng missile ng China. Hindi nga ba't past 2 days, sinabi ni Senator Amy Marcos na merong 25 areas sa Pilipinas ang posibleng target ng China hypersonic missile attack. Sabi pa ni Amy Marcos, natatakot talaga ako habang umiinit dyan sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Nakakatakot nga 25 ha, hindi biro yun. So sumagot po ang China. Ayon po sa GMA News Online, China denies being a threat after Amy's missile plan claims. China has denied being a threat to any country following the recent claims of Senator Amy Marcos that Beijing has plans to use hypersonic missiles aimed at military installations in the Philippines. I am not sure what the Philippine side's source was, but I can tell you that China is committed to peaceful development and a national defense policy that is defensive in nature, and China does not pose a threat to any country. Yan po ang sabi ni China Foreign Ministry spokesperson Mao Ning. So saan kaya nakuha ni Amy Marcos yung balitang yon? Pero may mga nagsasabi, pinagtatanggol si Amy Marcos dahil as chairman of the Senate Committee on Foreign Relations, may access daw si Amy Marcos sa mga ganitong balita. Okay, granted po na may access si Senator Amy sa mga ganitong mga balita. Kaya lang, tulad po ng sinabi ni Professor Antonio Contreras, I agree dun sa sinabi ni Contreras. Sabi po niya, it is disturbing that highly sensitive and confidential intelligence information such as this would be known to the senator but not to the armed forces of the Philippines. O hindi nga ba, ipaaalam nila kay Amy Marcos na mayroong ganitong threat
pero hindi malalaman ng Armed Forces of the Philippines? Ibig sabihin, mas may tiwala silang sabihin ito sa isang senador kaysa sa Armed Forces of the Philippines? Pero siyempre, as chairman of the Senate Committee on Foreign Relations, there is no doubt that the senator would be privy to such information. Totoo naman yan. Siyempre si Amy po ang may hawak ng Senate Committee on Foreign Relations. Okay tayo doon. Pero instead of disclosing this to the public, it would have been more prudent for the senator to convey the information to the AFP and the National Security Council, and more importantly, to her brother, the President, for them to take appropriate action. O hindi po ba, kundi ba naman ang intensyon ni Senator Amy Marcos ay magpakalat ng takot sa puso ng mga Pilipino, hindi ba dapat idiniretso niya muna sa Armed Forces o kaya sa kanyang kapatid, kay President Bongbong Marcos, itong balitang ito, instead of going public and instilling fear among ourselves? Hindi po ba? Tama po ba o mali? Kahit na sabihin natin na siya ang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations at sa kanya unang ibinalita itong threat na to, hindi ba dapat, imbis na unahin niyang isa publiko ito, sabihan niya kagad sa mga otoridad kung sino ang may hawak nito, tulad nga ng sa AFP at lalong-lalo na sa kanyang kapatid. Hindi ba mas dapat mauna ang presidente natin malaman? Ay, hindi, ang ginawa ni Amy Marcos, isinambulat niya kagad sa buong Pilipinas, oy, tayo ay aatakihin na. Kitang-kita ko, nakatakda na tayo ay gagamitan ng missile attacks ng China. O, hindi ba naman matatakot ang Pilipino? Imbis na takutin mo ang mga Pilipino, dalhin mo muna dun sa sinasabing proper forum or kung sino ang unang dapat makaalam. In this case, our President and the Armed Forces of the Philippines. O kayo ang mag-isip, o hindi ba parang nanakot lang si Senator Amy Marcos? O sumagot ang China, sinabi, hindi nila gagawin yan. They will not be a threat to any country at hindi nila gagamitan ng missile attack. Ano masasabi ngayon ni Amy Marcos? Nakapagpakalat na siya ng takot sa isipan ng ating mga kababayan. Paano yung mga vulnerable dyan na madaling maniwala at matakot? Ano ang isipin nila? O sige, tanggapin na natin. Yumuko na tayo sa China para hindi tayo gerahin. Parang ito ang gusto mangyari ng mga pro-China eh. Ibigay na lang tayo. Lahat ng Pilipino, yumuko na lang sa China. Huwag nyo nang ipaglaban kung ano ang sa inyo. Mas importante na hindi magalit sa atin ang China. Dahil kawawa tayo kapag tayo ay ginera ng China. So sa tingin ninyo, naging responsable ba si Amy Marcos sa ginawa niya? Ngayon, kahit nasabihin pa ng China na wala silang plano na tayo ay atakihin at paulanan ng missile, paano yung mga kababayan natin na natakot na hindi na maniniwala sa sinasabi ng China? Nag-usap na nga a few days ago ang China at ang Pilipinas. Nagkaroon na sila ng meeting that they will de-escalate the tension. Pabababain nila, pahuhupain nila ang tension between China and the Philippines. Dahil wala naman po talagang may gusto ng gera. At kahit na sabihin natin superpower ang China, hindi naman nila gugustuhin na mag-umpisa ng isang gera. Lalo na sa China na ilang dekada na may magandang relasyon ang China at ang Pilipinas. Hindi po papasok sa gera ang Pilipinas at ang China dahil lang dyan sa West Philippine Sea. Dahil mas marami pa naman mga bagay, mga issues na pinagkakasunduan ang Pilipinas at ang China. So, ano po ang masasabi nyo sa mga issues natin ngayon? Umi-epal lang ba si Sonny Trillanes kaya siya nag-file ng demanda laban kay ex-President Duterte at kay Senator Bongo? Kaya ba nag-iingay si Trillanes ay dahil tatakbo siya bilang senador sa darating na eleksyon? At tama ba ang ginawa ni Amy Marcos na isa publiko muna at magpakalat ng takot sa ating mga kababayan imbis na idiretso muna niya sa kanyang kapatid ang balitang ito? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agmina.